girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the king, and the calf and the young lion together, and little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. And the suckling child shall play on the hole of the ass, and the weaned child shall put his hand on the Christ's den. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for us the sign of truth. They shall the Gentiles see, and the rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. They shall set up a reservation for nations, shall assemble the trust of Israel, and gather together the dispersed of Judah, the earth. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines with words. They shall spoil them together. They shall lay their hands upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. And the Lord shall utterly destroy the tongue of Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite in 7 streams, and make men go over dry shod. There shall be a highway of remnants of his people, which shall be left from Assyria, Like as it was in Israel in the day that they came out of the land of Egypt. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po at nabasa namin muli ang prophecy na i-restore mo ang iyong mga tao na iyong pinalayas sapagkat sila ay pasaway, Panginoon. At nawa po ay magkaroon kami ng assurance that if ever you will discipline us, you will still take us back. Salamat po, Panginoon, because you are a merciful God, a forgiving God, and always pardoning our iniquities. And may we ever be faithful also to you and not sin anymore. And always be reminded that we are your people. We ought not to live our lives na hindi maganda sa inyong harapan because we don't want to blaspheme your name. And people see us na hindi maganda ang aming way of life. Your name is dishonored, Panginoon. Nawa po ang worship service na ito ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. We raise up our hearts to you in the Lord Jesus Christ's name, in whose name we pray. Amen. Please be seated. At sinabi ko nga po, dahil nga binabasa natin ang Book of Isaiah, sabi ko, why not make a series of lessons? Kasi natapos na natin yung Book of Luke. So, series of lessons in the Book of Isaiah. And one verse lang, if we will take just one verse from the book of Isaiah and expound it, that will be 66 sermons. And so that is already, 52 weeks ang 1 year. So we will be stuck with Isaiah by God's grace for 1 year, no? And ang background po ng Isaiah, as I give you the background of this book, let's go all of us to Isaiah chapter 1. And as we go to this book, I hope that you will find it a habit to fact check. Alam nyo, maganda yun. Na after the service, hindi natin kinakalimutan ano yung narinig natin. And even if it is fact checking,
Itingnan nyo, ano ba yung sinabi ng pastor tungkol doon sa Isaiah? Gusto kong tingnan sa Google. Gusto kong tingnan sa encyclopedia. Gusto kong itanong doon sa aking pastor na nasa Pilipinas. No? Para mas lalong ma-retain, mas lalong ma-set in like cement yung narinig natin. I will try to be factual and I will try to research and I will try to straighten the facts that I will say so that you will not be disappointed na kung ano-ano lang yung sinabi na walang preparation, no? Pero syempre in our fact checking maybe there will be some things na sabit. So patawarin niyo na lang ako kung may sabit. Naintindihan niyo na po 'yon. Now, ang background po na Isaiah, according to some people who looked at the scrolls and looked at the setting of the dates, most probably 700 BC nung sinulat yan. Nung buhay si Isaiah at sinusulat yung Book of Isaiah. No? At by God's grace, nung unang panahon, meron tayong itong King James. Nung sila ay nagta-translate ng King James, 1611. Nung 1611, ang basihan lamang ng Old Testament ay yung tinatawag na Aleppo Codex. Na ang Aleppo, nasaan yung Aleppo? Nasa Syria. Kita nyo, importanteng bansa ang Syria, na kung saan ngayon ay nagkakagulo sa Syria at sinisira ang mga artifacts sa Syria, no? Pero napaka-importanting bansa yan. Andyan yung Damascus. Now, anong natatandaan natin pag yung Damascus? Si Paul ay papunta sa Damascus nung siya iniligtas ng Panginoon. See? At yung Antioch, where there were first called Christians in Antioch. So, Syria lahat yan. No? Sinong gustong bumisita sa Syria? Later, Baden. Baden. Okay? So, ito po, yung Aleppo Codex is 1,000, ang date niyan is 1,000 AD. Yun ang kanilang, yung pinagkuhaan natin ng King James, tinranslate sa English. 1,000 AD na document. At sabi nila, pag in-inspection mo raw yung mga synagogues, minsan tumatagal yung scrolls. Tumatagal yan ng 500 years. Bago hindi na mo na maintindihan, iba na ang itsura ng mga ganon, mga guhit-guhit na yan. Kaya kailangan ilibing na yan at meron ng bagong kopya. Okay. So, kaya ko sinabi yun kasi, noong 1946, may na-discover sila na Isaiah scroll sa Dead Sea. At alam nyo ba, sana natatandaan nyo yung istorya niyan, paano na-discover yan. No? Kasi napakaganda dahil hindi natin pwedeng sabing fake or finake ng mga Jews dahil lang nakadiscover Muslim. No? So, unintentional, may naghahanap siya ng tupa. Ginamit ng Panginoon yung sheep. May nawawala na sheep ba o goat? No? Nawawala. Ito shepherd boy, ang paraan niya para makita niya, babatuhin niya yung mga caves. Kasi baka sumuot doon. Naghahanap ng kakainin. Babato siya sa cave. Pagka merong pak! Andun pala. Kaya binabato. So, kababato niya, pagbato niya ganyan, may nabasag na tapayan. Ceramic. No? Iba yun. Hindi umakyat siya ngayon. Pag akyat niya, nakita niya ang dami na mga lagayan ng scroll.
mga tapayan na lagayan ng scroll. At yun na nag-umpisa. Binenta nila yun. Kala nila ay ordinaryong mga documents lang. Binenta ng tatay sa Jerusalem, mga collectors, 1946, uso yung mga collection yan, no? 1946, hindi nila alam, binibenta nila for $40, $1,000,000 pala value nun. At ngayon, itong Dead Sea Scroll na to, o yung ginatawag na, yung nadiskubre, na Isaiah Scroll, no? 125 BC. That means, itinago yan ng mga Essenes, a cult of the Jews, na pumupunta doon sa Dead Sea at nagtinatabi nila, kasi nga dangerous times na yan, dahil Roman Empire na yan, meron silang habit, and praise God for their habit, na tinatabi nila yung scriptures sa mga loob ng tapayan. Praise God for the environment of that cave that preserved it for 2,000 years. Pag tiningnan nyo sa pag pumunta kayo ng Israel or pag tiningnan nyo how it's well preserved, naiintindihan pa yung mga sulat, and it's a 2,000-year-old document. Imagine 125 BC hanggang ngayon 1946 na-discover, walang refrigeration, walang air condition, walang humidity control, pero hindi nagka-crumple yung scroll. It's the preservation of God, none other than a miraculous preservation of God. So pag kami nagtanong sa inyo, asan yung scriptures mo? Meron tayong maituturo. Nandyan. Tingnan nyo. Dahil, nung kinompare nila yung Aleppo Codex at saka yung Dead Sea Scroll, Great Isaiah Scroll, napakakonti lamang ng pagkakaiba sa mga spelling lang. Kasi itong Aleppo Codex, meron ng mga tuldok sa ibabaw tsaka sa ilalim. Itong Great Isaiah Scroll, walang tuldok, walang sa ibabaw tsaka sa ilalim. Yun ang pagkakaiba. Pero yung letters pareho. See? So of course, parang tayo, no? Pag binigyan ka ng letter na BK, baka. O di, baka yun. Kahit walang vowels, naiintindihan mo na ang because of human intelligence and use that such things means this thing. Okay, so you can see that now in Jerusalem, complete 66 chapters. You know, Isaiah has 66 chapters, and the books of the Bible is 66 books. What a coincidence! Yeah? And by God's grace, nakita nila 66 chapters intact. Meron lang mga konting punit-punit. No? Pero the whole 66 chapters, kasi tinatahi nila yan eh. It is made of sheepskin. It's made of 17 sheepskin sheets. Ibig sabihin, nag-contribute yung mga tupa doon. May tinabas na balat ng tupa. So the sheep can only give such skin na pwede mong sulatan. Okay? So 17 ganon, tinahe, nirolyo, naging scroll. Sinulatan ng scriptures. Yun po. And therefore, noong sinukat nila, the average height is 26 centimeters. And it is 7 meters long, yung scroll na yan. 7 meters long. And therefore, it is a very good. Now, kung babasihan natin, sipin natin pa itong isang dimension na to. Kung babasihan natin na ang sheepskin ay tumatagal pala ng 500 years. At ito'y nadiskubre na
ang date nito is 125 BC, nung ipinasok doon sa tapayan. I-date back mo na ito ay 500 years na sheepskin. That means it is about 600 BC. 600 BC. Kailan sinulat ni Isaiah yung kanyang Isaiah book? 700 BC. Ibig sabihin, it is almost, we can have a basis to believe na ito ay maybe the direct copy of the book of Isaiah. It's an early copy. It is not a copy of a copy of a copy. Kasi kasusulat lang. Pagkatapos, okay, andyan na yung judgment. Alam nyo ba na nung sinulat siya ni Isaiah, after 80 years, dumating yung judgment. Nagkatotoo na yung prophecy. Kasi nung sinulat niya yan, meron pang kaharian. Intact pa ang kingdom of Israel. No? Kingdom of Judah. Pero sabi niya, uhusgahan na kayo ng Panginoon. Meron papadala ang Panginoon. Kukunin, paghiwa-hiwalay na kayo. Dahil sa kayo disobedient children. After 80 years, nangyari. Ibig sabihin, kung sinulat yan ngayon, after 80 years, so pinreserve na yan ng mga pare. Yung original. Tapos, kinopya. So, it could be very near to the original, what we have now. Actually, yung nandun sa kubol na yon, no? Na makikita, naka-display sa buong mundo, na pwede tingnan ng buong mundo. Hindi yun yung original, it's a copy of the original Dead Sea Scroll. Yung original, nasa isang well-preserved na vault. Kasi delikado nga yun eh, dahil pag konting change in temperature, crumpled yun. So, yan po ang istorya na very exciting. Nakaka-excite na yung ating scriptures ay ganyan. Merong ganyang klaseng authentication from the Lord God. Now, the name Isaiah, meron pa isa, no? Remember that the Lord Jesus Christ, when He appeared, there is already the book of Isaiah. And the one thing that nakakatuwa is the Lord did not say anything about any errors in the book of Isaiah. And He quoted most often in the book of Isaiah, fulfillment of the scriptures. And also the apostles quoted from the book of Isaiah. Ibig sabihin, inauthenticate ng Holy Spirit when the Lord Jesus Christ appeared that the book of Isaiah, there are no errors. And therefore, when now we behold it in the English language, you can trust the King James Version na ang nakikita mo, nababasa mo mismo, ang binabasa ni Brother Olan, the very Word of God. Kaya po, wala po tayong pagdududa. Huwag nating i-correct. Let the Bible correct us. The Hebrew name of Isaiah is Yeshayahu, which means Yah is salvation. Yan po ang Isaiah. Si Isaiah ay isang ordinaryong tao who received visions during the time of 4 kings, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Yan po yung nakasulat sa verse 1. The time covered, pag tinignan mo sa human history, is the King Sennacherib siege of Jerusalem. From King Uzziah to the end, which is the siege of Jerusalem by King Sennacherib. So therefore, Isaiah had a 40-year ministry. Nagkaroon siya ng 40 years ministry. And Isaiah was married and had 2 sons. Yeah.
Yung prophet na yan, si Isaiah, ay mayroong asawa yan, pero hindi natin nakikita sa libro niya, no? Na may tinatawag siyang commander o anong episode, no? Pero, yon. Jewish tradition says he was killed by being sawn in two. Sipin nyo, no? Naglilingkod ka sa Panginoon, ang katapusan ng buhay mo, hatiin ka sa gitna. Lalagariin ka. So, merong ano yan, kumbaga isipin mo na when God uses you after that, hindi ibig sabihin nun na magkakaroon ka na ng magandang buhay, mayaman na buhay, comfortable life. Matuwa ka na lang na ginamit ka ng Panginoong Diyos. That is your role in life. Pag ginamit ka ng Panginoong Diyos, that is the most wonderful thing that can happen to you. Whatever happens after that in your life, kung binigyan ka ng wealth and fame and prosperity, well, praise God. Pero kung hindi, kagaya ng nangyari kay Isaiah, kay John the Baptist, the greatest prophet, more than Isaiah, Solomon, David, is John the Baptist, sabi ng Panginoon. Pero anong katapusan niya? Putol ulo niya. See? And that was during the time of the most powerful man on earth, the Lord Jesus Christ, hindi pinrevent ang pagputol sa kanyang ulo. So, ganun talaga. Wala tayong inaasahan sa Panginoon na reward. Our reward is after this life. Yun ang reward natin. So, wag tayo madi-discourage kung after serving the Lord, magkakaroon pa rin tayo ng mga trials. Magkakaroon pa rin tayo ng tests sa ating buhay. And the prophet Isaiah foretold a conqueror named Cyrus would destroy Babylon and subdue Egypt. Isaiah made this prophecy 150 years before Cyrus was born. And therefore, kaya iningatan na ng mga Jews yung kanyang sinulat sapagkat nakita nila fulfilled prophecy. No? Isaiah is a Jew, chosen of God to be a prophet, and this is also another point that God only chooses, if He will choose a prophet, He will choose a Jew. Importante pong point yun. Pagka may propeta, pero galing sa Tondo, galing sa Davao, at sasabihin, propeta, pinili ako ng Diyos, galing sa Laguna, sa Makiling, no? False prophet yan. Jew ka ba? No? Hindi ko sinasabing umiinom ka ng Mountain Dew. Ikaw ba isang Jew? Kung hindi ka Jew, hindi ka prophet. No. Lahat ng sumulat mula kay Moses, no, ay Jew. Hanggang kay Malakay. At pagkatapos nun, John the Baptist, isang Jew. The Lord Jesus Christ. And all the apostles were Jews. So, walang sumulat ng Bible, ng libro, at prophet na hindi Jew. And Isaiah is a Jew. Dahil sila yung gusto ng Panginoon Jew Dineclare niya yan So, wala tayong palag dyan, wala tayong angal dyan. At isa yan sa mga identifying points. Wala pong prophet na Chinese. Walang prophet na Pilipino. Walang prophet na Indian. No? Kaya lahat na yan, basta sinabing prophet siya, tapos ganyan, yan ang lahi, doubt na agad yan. It is God who chooses prophets. There are no special qualifications to be a prophet. God can choose anyone. But when God chooses someone, He qualifies. Amen.
The same thing with the pastor. Pag pinili ka ng Panginoon na ikaw ang isa sa mga kanyang gagawaing alagad at mangangaral, kahit hindi ka qualified ngayon, bibigyan ka niya ng qualification. Para pagtayo mo dyan, karapat-dapat ka na doon sa pwesto, sa office na binigay niya sa'yo. Kaya pag pinili tayo ng Panginoon sa isang ministry, huwag natin sabihin, ako, hindi ako bagay. No? Sabihin mo, amen. By God's grace, if He gives me all the talents, abilities, and the circumstances na bibigay ng Panginoon lahat yan, I am ready. Here am I, Lord. Send me. Yan ang sabi ni Isaiah. Yes. Hindi niya sinabing, here am I, Lord, send them. Or here am I am kagaya ni Moses, nagalit ang Panginoon kay Moses. No? Kasi Panginoon, utal ako. O sige, bibigay ko sa iyo si Aaron. Sino? Si Aaron. Siya ang spokesman mo. Panginoon, baka hindi maniwala. O sige, tingnan mo yung tungkod mo, magiging ahas. Panginoon, nagalit ang Panginoon. Kulit mo. Pag sinabi ng Panginoon gagamitin ka, bigyan ka niya ng kakayanan. Wag tayong, kunyari, humble effect na sabihin na, kagaya ngayon, aalis si Brother Louie. Ipapasa niya yung kanyang tungkod kay Brother Olad. Balik na naman sa kanya. So, kung may ina-assign sa atin ng mga ministry, no? Sabihin natin, by God's grace, kakayanin ko po yan. Amen. Ngayon, pagka sinabi nyo yun, kayanin nyo. Huwag naman sabihin na, hindi ako binigyan ng grace hindi ko nakaya. Pasensya na. Hindi. Okay, so that's another point. The general tone of the prophecy. Let's go to Isaiah 1, verse 11. Ito po ang tono ng prophecy. Sa Isaiah 1:11, ang sabi, to what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? Nagtatanong ang Panginoon. Bakit ba kayo nagsasacrifice? Bakit ba kayo nagwo-worship? Bakit ba tinutuloy-tuloy nyo pa yan? I am full of the burnt offerings of rams. Tagalog, punong-puno na ako. I am full. Punong-puno na ako sa mga offerings nyo. So, ito'y isang boses ng isang galit. This is a voice of an angry God. A God which is fed up. Siguro, nakamit na kayo ng isang manager na fed up sa inyong mga ginagawa nyo. Mali na naman. Yung ginawa mo, mali na naman. Punong-puno na ako sa'yo. Ginagawa mo naman yung tama. Pinipilit mo naman. Kaso mali. So, napupuno na siya. This is parang in the same tone. Sabi niya, and I delight not in the blood of bullocks. Hindi na ako natutuwa sa mga dugo na inaalay nyo. Now, sino nag-decree na mag-alay ng mga dugo? Siya din. Ang Diyos, si Jehovah. Pero sabi niya, hindi na ako natutuwa. Na ano na siya, na inis. Yung pinapagawa niya sa'yo, ginagawa mo naman, pero this time, naiinis na siya. Ano pa sabi niya? When you come to appear before me, who had required this at your hand to tread my courts? Bakit ka pumupunta dito? Anong purpose dito sa aking kwarto?
Ba't ka nandito? Asar talaga, no? Pupunta ka sa kanya para sumamba ka. Ba't ka pumunta rito? So, parang siguro tamimi ka na lang. Pagka ginaganon ka. Bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. Sabi niya, ayaw ko na niyan. Yung mga alay nyo, mga insenso ninyo. Noon po, may special incense that only the priest can do. Nobody should copy it and make a concoction of an incense, of this perfume, this kind of smell, should not be smelled in the rooms of the people in your houses. It only should be in the temple. This kind of smell. Itong insenso na to. Special na timpla yan. Pero sabi ng Panginoon, ayoko na maamoy yan. Bahuan na ako dyan. Parang minsan gano'n, ano, sa bahay natin. Mahal na mahal mo yung asawa mo. Pero pagka may ginawa siya na talagang yung kasalanan sa'yo na parang tingin mo may sungay siya eh. Hindi mo na siya parang pinagluluto ka niya, ginagawa niya na yung ni-embrace ka. Kahapon, kasama ko yung isang tao na nakipagrelasyon habang yung asawa niya, siya yan dito, ay nagkaroon ng relasyon sa kapitbahay. So, yun. After so many, ayoko na. Pero lumapit siya sa akin eh. Ano pa gagawin ko? Tinraidor ako ng asawa ko eh. Sabi ko, ang marriage ay dapat i-preserve at dapat katawad. Alam ko mahirap. Pero ang marriage ay importante sa Diyos. So, ikaw bahala. How God will deal with you. Let's pray. Sabi ko. So, that was about, I think, 5 years ago. 4 years ago, umuwi siya. Niyaya po siya nung misis niya. No? Kasi for the sake of the children, di sila naghiwalay. Pero wala na siyang pag-ibig. So, sabi niya, ang pakiramdam ko parang hindi masarap. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Pero ang tingin ko sa kanya, ang kapangit-pangit. At nung niyayapos niya ako, hindi ako masaya. Nung umuwi siya, nagbakasyon. Tapos, about 6 months ago, na-develop ulit siya. Praise God. Nagkaroon ng kapatawaran. Ngayon, enjoy na siya. Kausapin ulit. At gusto na niya ma-embrace ulit. Kahapon, kwento niya, natutuwa ako doon sa kwento niya na binigyan siya ng puso na mag-reconcile ulit sila. At kaya sabi ko, yung divorce, mali talaga eh. Kung na-divorce yan, di wala na. Sirira na. At ulitin niya ng mga anak niya, the next generation. Sirang family. Mahirap. Kung lalaki ka, no? Tatraidoring ka, yung pagkalalaki mo, mahirap yun. And it's not for everybody na masasabi mo, kaya ko yun. Hindi mo alam yun. Hindi mo alam pakiramdam nun. Gusto mong pumatay. No? Pero, sa biyaya ng Diyos, magkakaroon ng reconciliation and kapatawaran. It's a mirror of God's love to us na kahit napakawalang yan natin ng mga tao, pinapatawad tayo ng Diyos. Hindi tayo inihiwalayan ng Diyos. Hindi niya sinasabi, pangit. Eto ngayon, yung nangyari dito sa people of God. Ano ba nangyari? Kita nyo ha? Nagagalit ng Diyos sa kanila. Bakit? Pag tiningnan mo dito sa verse 4 ng Isaiah 1, andito yung dahilan. Bakit? A sinful nation. Sabi niya, sinful nation. A people laden with iniquity. A seed of evildoers. Children that are corrupters.
They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One. Kaya pala naman. Parang ano yan eh. Yung pinagkakatiwalaan mo sa pera mo, na siya'y magiging faithful, pag uwi mo, may anak. Yan ang nangyari rito. Pinagkatiwalaan ng Panginoon, the oracles of God, sumamba sa ibang Diyos. Ang tawag niya ron ay spiritual adultery. Kaya, buwisit na siya dun sa rituals na siya rin ang may gustong pagawa in the beginning because of this kind of transgression. Pero ito, anong sabi nito? There is even at the anger of God, sa verse 7, tingnan nyo, your country is desolate, your cities are burned with fire, your land, strangers devour it in your presence, it is desolate as overthrown by strangers. And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant. Nagtira pa rin ng Panginoon. Because of His love for David, because of His honor, pangako niya kay Abraham, hindi niya tinaboy ang buong bansa na kagaya ng Sodom. May nakikita pa ba kayo ngayon na taga-Sodom? Na bansang Sodom, bansang Gomora? Meron na lang mga Sodomite. Ibig sabihin ng Sodomite, kung kumilos, parang taga-Sodom. Yung mga kilos, yung mga ugali, yung mga lifestyle, parang sa Sodom. Sodomite. Pero wala na talagang taga-Sodom. Wala nang bansang ang pangalan or city na ang pangalan ay Sodom sa mundo ngayon. Inubos yun eh. Ang natira na lang doon, si Lot at saka yung dalawa niyang anak. Kontik na yung asawa niya hindi pa rin na nakalusot. Remember Lot's wife. Yun lang natira ron, yung mga nakatira ron. Ubus lahat yun. Kaya wala na ngayong bansang Sodom. Kaya sabi rito, kung hindi lang ang pagmamahal ng Diyos sa Jews, kagaya na sana kayo ng Sodom, ubus na kayo. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagtira siya ng remnant. Amen. So, ganun din. Kung itatrato natin ang sarili natin, kung papaano tinrato ng Diyos ang bansang Israel, na siya ay hindi niya tinalikuran totally, in spite of the sins, offenses na ginagawa ng Israel laban sa kanya, hindi niya tinalikuran totally. Ganon din gagawin sa atin ng Panginoon. Kahit gaano ka pasaway, gaano ka kawalangya, gaano patuloy ka nagkakasala, iniligtas ka na nga ni Kristo, pero walangya ka pa din, sinful ka pa din, at self-righteous. Alam nyo, pagka nakarinig kayo ng you are a sinner, pagkatapos sinabi mo, hindi ako kasali ron. Self-righteousness yun, sin yun. Kaya, lahat tayo sinner talaga. Hindi naman ako kagaya nila. Hypocrisy yun. So, lahat tayo sinner talaga. Wala. There's none. Walang pipiliin ng Diyos. Kaya, except of the Lord's mercies, lahat tayo kapahamakan. So, purihin ang Panginoong Diyos because He is a merciful God. Kaya sinabi niya rito sa verse 18, come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Kaya nagkaroon ng remnant. Ang nakarinig niyan yung remnant. Kasi determinado na ang Diyos na parusahan eh. Wala na makakapigil dun eh. Talagang wala na.
Parating na yung judgment, non-stop na yan. Pero may remnant nga eh. So bakit pa rin siya nagsabi ng come? Because there is a remnant who will come and reason together with the Lord and plea, Panginoon, ligtas mo ang bansa mo. Sa iyo yan eh. Ligtas mo kami. Meron pa rin magtitiwala sa Diyos, may matitira pa din. Kaya tayo naman may assurance na kahit, alimbawa sabihin natin, ang bansang Pilipinas ay nilulukob na ngayon ng mga bakla, may matitira pa rin righteous. Kaya mag-preach pa rin tayo ng gospel. Amen. Dahil may maliligtas sa mga witnessing natin. It is an assurance that God will save people from their sins. And there will be always a good result of your invitation, of your soul winning. Because God says, to all, it may be, it seems, hindi natin kilala kung sino yung tatanggap eh. Para sa atin, walang yan na lahat ng tao eh. Lahat corrupt. Na-found out natin ngayon. No? Sa isang town, 90% drugs addict. Gumagamit na shabu. Sa buong probinsya, 90%. Sipin mo yun. So, wala na. 10% na lang natitirang hindi gumagamit. Siguro yun yung tulak. Hindi gumagamit. So, wala na. Paano na ngayon yung bansa natin? Meron pa rin maliligtas. Tuloy pa rin tayo sa pag-witness. Because God says, come now and let us reason together. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Tumayo po tayo. Ito pong ating mensahe ngayon is about the reliability of the book of Isaiah.